Ma'am, ito hong pangyayaring ito, no, bagamat nga sinasabi po ng Malacanang na hindi naman ito talaga, kumbaga hindi siya ganoon nakababahala, no? Ano ang effect nito muna po sa usapin ng kaisipan, ideolohiya nitong mga Islamic State fighters na extremist po na nandidiyan pa sa Mindanao? Actually, nakikita ko implication yan, Ted, tungkol dun sa pamumuhunan. Meron na naman tayong isa na namang bahid sa ating reputasyon sa international community. Kung talagang mapapakita nila yan at sana kumilos ang ating mga intel na medyo higpit-higpitan nyo naman ang inyong immigration, yung member naman tayo ng Interpol, no, yung intelligence sharing na ganyan. Kasi kung hindi nila namamanman ito, iski ba nandyan yan sa sinasabi niya na liblib na po itong mga extremist na to, na ito, mga natitira ditong mga na Pilipino, ay dapat din makita nila yan. Kasi napaka-advanced na rin ng ng AI, di ba? So, yung intel sharing na yan, talagang dapat mataas ng level ng kanilang ng sharing nila. No, sana, yun ang nakita kong implication really, and not so much yung implication doon sa international network, yung implication sa reputasyon na naman ng Pilipinas. Dagdag na naman yan sa isang mancha sa mukha natin, di ba? Opo, yes ma'am. Kasi nga po dito po sa mga advisories ngayon ng mga embahada nga sa kanilang mga mamamayan. Pero ma'am, doon po sa tanong ko lang, kasi yung pong kaisipan din na kung totoo yung binabanggit ng iba, kanyo, itong mga nag-training pa daw dito, etc. O kaya talagang may ugnayan ito dito po sa mga Islamic State fighters na ito diyan sa Southern Philippines, yung posibleng ibunga nito na lalo pang lalakas ang loob ng iba na gumawa ng kahalintulad po na wag naman po sana mangyari ng ganito pong uri ng terorismo? Ay naku, sana wag na nga, no? Kasi kanya nga yun ang sinasabi ko nga, Ted, kahit these terroristic activities ay hindi na nafe-feed ng condition dito, nafe-feed siya ng conditions elsewhere. Kasi sinabi mo kanina, no? Halimbawa sabihin mo, pinatay mo lahat ng pinuno niyan. Ang ideology kasi hindi na mamatay. Patayin mo lahat ng pinuno niyan. Yung pag-iisip, no? Yung sense of powerlessness nila ay hindi na mamatay. Yes, so, yung mga Palestino na diyan sa diyan sa Gaza, di ba? Palagay mo ba na namatay yung dahil miski patayin mo lahat ng Hamas? Hindi. Kasi itong mga biktima nito, they will continue the torch of what the Hamas is fighting in Palestine. Yes, diba? Ma'am. Yes, so, ma'am. Opo. Kasi pag ideological kasi ang ugat, you kill the person, you don't kill the source, no? The source of powerlessness. Kanya nga ang kailangan, you empower them. And siguro mag-segue tayo, Ted, sa bilang role ko bilang educator. The only way to really solve this all over the world, hindi lang dito, is education. Education is the most powerful variable that will change all this, no? So pag hindi natin tinutukan ito, pag itong mga bata na ito ay nauunahan ng extremism, talagang tayo. Matatalo talaga tayo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!